Ang isyong hinggil sa pulveronic video ng Kuting ng Norte at ang pagkakadawit ni umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay tila kumakalat ngayon sa mundo ng social media. May mga nagpapahayag na iniintriga ni Speaker Tambaluslos sa pamamagitan ng fake news upang sirain ang imahe ng mga Duterte. Bagamat may mga nagsasabi na dapat itong bigyan ng prioridad ang kaniyang tungkulin, mukhang mas iniindang araw magsagawa nito ng pamumulitika sa maagang yugto. Gayunpaman, sinasabi ng masang Pilipino na hindi na sila maluloko pa dahil bukas na ang kanilang mata sa katiwalian ng Administrasyong Marcos. Well, isa nga itong katunayan na dapat nating pakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa sulyap ng mga bagong balita sa boses ng masa. Anong tawag dyan? Destabilization. Hindi naman po yung mga Duterte dahil wala naman po silang mahihita dyan sa issue ng pulburon sa totoo lang. Kaya nga marami po nagsasabi, no? Marami nagsasabi na bakit hindi ka nagre-react dyan sa pulburon-pulburon. Duterte supporters po ko, hindi naman po ako basta-basta. Kung eto po ilang beses ko na sinabi, no? Kung tutuusin nga, nakagulo pa yan, no? Na-distract pa niyan, no? Distraction pa yung pulburon issue. Eto po, medyo pag-aralan nyo rin, ha? Ako medyo nakakahalata na ako, no? Yung pong pag may mga maiinit na issue, bigla pong may maglalabas ng mga mas mainit pang issue na da-divert na, no? Ang issue po before tong pulburon, real talk po, ang issue po natin, yung pong SMNI, kawalan ng kalayaan, di ba? Parang yung pagkakakulong kay Eric, legitimate po yun, no? Legitimate issues po yun. Tapos yung pong pagrarally ng mga Duterte supporters, legitimate po yun na kinakailangan protektahan yung mga Duterte kaya kasama tayo sa rally. Tapos pag may mga movement na ganito, merong napapakita natin. Tapos ang panawagan nun before tong pulburon, ang panawagan nun, nasabi ko na po to before po magsalita si Pangulong Duterte, uulitin ko lang po. Hindi sinasadya na da-divert. Mukhang, kaya nga, ngayon nag-iisip ako, hindi kaya sinasadya ito o sinasadya na talaga rin. Kasi, tignan po ninyo yung pangyayari, no? Ang init po nun mga militar po may boses na yung legit po na may permahan yan po yung PMAers na ayaw nila na pakikialaman yung kalayaan sa pamamahayag, no? Nagsabi sila na bagamat napalaya sila ka Eric at saka si Dr. Badoy, magbabantay sila kung yang kalayaan sa pamamahayag. Tapos, etong mga uugok-ugok na NTC, tsaka itong yung kay Lala Soto, ano na nga yan, yung MTRCB, biglang mainit pa po yung militar, biglang, yung meaning militar, yung mainit pa po yung, mali lang po baka yung mga mainit pa po yung pirma ng mga retired PMA, sinuspindi naman ng NTC itong SMNI. Yan po yung mainit na issue nun, no? Galit na galit tayo dahil si Pangulong Duterte nawala na yung gikan sa masa niya. Samantalang ang dami po nating yung pong gikan sa masa yung nagiging guide ng mga Duterte supporters, Duterte vloggers, ng mga
kampanya natin, no, ng ating mga panawagan. At ang panawagan po natin na nakabatay po sa gikan sa masa, ilabas nyo yung resibo. Di po ba? Before tong lahat ng pulburon, nananawagan po tayo ng i-audit sila ng katulad yung normal na audit na hindi lang po yung resibo, no. Yun po yun, tukoy na sila. Tapos biglang nung naglabas na po nitong pulburon issue, nakikita nyo po yung ngayon lahat na pinag-usapan pulburon. Hindi po nila maatake ng mga pro-BBM vloggers at supporters. Hindi po nila maatake, no, yung legitimate na panawagan na paano nyo ginastos. Kayo sa House of Representatives, paano nyo ginastos yung inyong budget, no? Tapos sumunod pa yung travel expense, etc., etc. Yan po yung mga legit na issue before pinalabas tong pulburon. Kaya nung naglabas po tong pulburon, lahat na ngayon pinag-uusapan na pulburon. Wala na nga, before po nitong pulburon, ang tanong po ng mga viewers natin, Boss Baz, kailan na susunod na rally? Baka makasama na kami, di ba? Rally po yun, hindi po para manawagan na bumaba sa pwesto. Wala pong ganoon. Rally po yun ng pagpapakita ng support. Pagpapakita ng support sa mga Duterte. Yun po yun eh. Kahit po yung mga speeches, pakinggan nyo po. Sabay nung nilabas tong pulburon, pulburon na ngayon ang pinag-uusapan. Pati po yung mga Duterte supporters, siyempre na-hot na, may pulburon pala yan. Pag nilabas yan, tapos na ang boxing. Umasa na lahat sa pulburon. Kailan lalabas, aabangan yung video. Pag lumabas yan, tigwak na yung nakaupo sa Malacanang. Biglang dun yung napunta eh. Tapos andali banata ng mga andali na pong banata ng mga Marcos vloggers kasi ilabas nyo na yung pulburon, ilabas nyo na. Alam niyo po, matagal na ako sa subaybay sa politika, diversion po yung mga ganyan. Real talk po. Dinadivert po nila mula sa mga legitimate na issue, nagkakaroon po ng diversion. Ito na lang pag-usapan natin. Tama naman. Yun naman talaga pinag-usapan. Wala na po nag-usap doon tungkol sa budget na legit. Wala na po nag-usap tungkol doon sa manifesto. Yung non-support. Ngayon ko lang narinig pati yung civilian. Kasi ang civilian, ang alam kong panawagan, rally lang. Okay. So, sa tingin ko, teka muna, parang at nag-warning na tayo dyan, di ba? Sabi, kahit hindi pa po nagpapayag si Pangulong Duterte, para nalilihis tayo sa legit. At saka ang daling banatan. Alam niyo yun, ang daling banatan. Totoo naman eh. Totoo naman madaling banatan yung pulburon eh. Kita nyo anong sila, di ba? Biglang naghahanuan. Pare-pareho banat ng mga Marcos Blahang biglang. Pasensya na kayo, naghahang tayo. Okay. Si BP Sara nga, puta, nagtatawanan lang yung issue ng pulburon. Ganun talaga. Tapos sakaya na sila dyan. Lahat na ngayon, meron na silang pambanat na issue, destabilization. Tsaka wala naman po wala naman pong pinagbabatayan. Hindi naman po yan natin naririnig sa mga Duterte. Wala pong panawagan na let Sara lead. Wala pong panawagan na palitan na. Ang pinag-uusapan po natin, ito, babalik ko lang sa inyo, bago yung pulburon tsaka yung mga destab na yan. Ang pinag-uusapan po natin, kay nakila, panalo natin 2025. Ang pinag-uusapan po natin, tignan natin sino makakalaban ni BP Sara sa 2028. Ang pinag-uusapan po natin, yung inip na tayo. 1 taon pa lang mahigit, nakakainip. Di po ba? Okay, hindi po tayo nagbabago na biglang kabati na natin. Hindi po.
Nariyan po yung mga legitimate nating mga hinaing. Bakit ninyo siniraan si Sara Duterte, pinasama ninyo yung confidential fund, tapos hinihingi ninyo na mag-audit ang COA sa confidential fund. Ayan na po yung COA. Naglabas na po ng year-ender nila tungkol dyan. Wala po nakita ang COA na anomalya. Meron po ba nagbalita na press? Yung pong pagpapasama ninyo kay Sara Duterte, pwede na lang patahimikin na lang o tahimik na lang tayong lahat. Wala na lang kikibo. Parang wala lang nangyari. Putya, may panahon. Ito lang taon na to. Diyan bumaba yung rating ni Sara Duterte. Araw-araw yan. Confidential fund, confidential fund, confidential fund. Anong sabi natin? Anong katiwalian sa confidential fund? Ginastos ng 11 days. Pinasama lang nila. Ginastos ng 11 days. Naku, ginastos ng 11 days. May nakita po ba ang COA? Naglabas na po ng report ang COA. May nakita po ba nakatiwalian sa confidential fund? Wala. Pero lahat ng yan, wala po yan. Natabunan na yan lahat. Ang pulburo, ilabas yung pulburo. Minsan, dapat matalas din tayo, no? Baka hindi rin alam nung mga binibigyan ng mga issue. Kasi sabi nila, sa Malacanang daw galing yan. Yung mga ahas sa Malacanang ang nagbibigay. Minsan, baka totoo nga sa Malacanang binibigay, pero iba yung purpose nung nagbibigay. Mang-divert na mga issue. Kaya, hanggang ngayon, nalilito. Ito po yung mga propagandist ni PBBM. Liton-lito po sila eh. Nagtataka po sila, sabi itong mga banat nila, no? Nung naglabas si Pangulong Duterte, kawawa naman daw yung mga DDS. Kawawa naman daw yung mga DDS. Hindi nila alam kung sino paniniwalaan na nila. Yung paniniwala, hindi po kami nalilito. Yung mga Duterte sa Okay. Balik po tayo sa issue. No? Pag nagsalita po si Pangulong Duterte at hindi po kami naniwala, hindi kami totoong Duterte supporter. Ganun lang naman. Pag nagsalita si Sara at hindi mo paniniwalaan, tapos tatawagin mo sarili mo na Duterte supporter ka, sinong Duterte pinaniniwalaan mo? Nababaliw na ba kami? Kayo po yung nalilito. No? Nalilito kayo, tutukuyin ka na, nalilito kayo, ang akala ninyo si Maharlika ay si Duterte. Kami po, malinaw po sa amin yun. Malinaw po sa amin yun na mayroon pong nariyan po si Pangulong Duterte, si Sara Duterte. Iba po ang pangalang Maharlika. Iba po si Maharlika sa Duterte. Okay. Wag po kayo makialam sa internet. Minsan lang po yan. Matagal na po tayo. Matagal na po tayo nagba-vlogs. Ngayon lang po tayo. Baka nagloko-loko lang na konti. Okay, balik na po tayo. So hindi po kami nalilito, kayo ang nalilito, no? Nalilito kayo. Ang sinasabi nyo ngayon, paano na mga Duterte supporters? Di ba sinasabi nyo yung pulburon? Kaya po itong mga to, no? Kaya po hindi nila mapataas. Hindi nila mapataas yung hindi nila mapababa yung popularidad ng mga Duterte. At hindi rin po nila mapataas yung popularidad ng amo nilang si Martin Romualdez. Imbis na mapataas nila, mula number 3, naging number 5. Mula pangatlo, Sara Duterte, Bongbong Marcos, Martin Romualdez, bago nagsimulang siraan si Sara. Pagkatapos siraan si Sara, Sara Duterte pa rin number 1. Number 2 si Martin Romualdez.
Ano ba sinabi niyan ni ano? Ano ba sinasabi ni Luisa? Okay. Ikalawa, magbasa po tayo ng mga ano. Okay na 'yan. Alam niyo po sa labanan po kasi, no? Real talk po tayo. Hindi po pwedeng yung mga sasamahan po natin yung non-legitimate issues yung mga chismis. Wala naman akong problema kung meron talagang pulburon na tama si Pangulong Duterte. Kung meron yan, dinalabas na yan. Ganun lang naman po yun. No? Hindi po pwede na sasamahan po natin. Maging matalas po kayo kasi yung iba dyan talagang panlito lang. Lilituhin lang kayo. Okay, ito po yung mga pahayag ng mga tukmol na to, no? Asa na yung nagsisigaw na dapat magpa-drug test si PBBM pahiya? Ang hirap kapag yung pinupo ninyo, inaantay nyo magsalita, no? Ganyan na ganyan ako dati nung panahong deboto pa ako niyan. Halos magmukhang tanga, kakatanggol at kakahimod ng puwet sa kanya. Ito po yung sinabi ni JC Punong Barangay. Alam mo, nasa na yung, ikaw nagtatanong ka na nasa na yung magpa-drug test si PBBM. O di nariyan naman si Roque. Di tanong mo kay Roque. Okay, ikalawa mong tanong, napahiya ba yung mga supporter ni Tatay Digong? Hindi po kami napahiya. Dahil kayo ang napahiya, dahil kayo yung nagsasabi, kayo ang nagsasabi ng utak ng pulburon issue ay si Pangulong Duterte at ang utak ng destabilization ay si Pangulong Duterte pa rin. Si Tatay Digong pa rin. O ano sabi ng PNP? Walang destabilization. Sino napahiya? Nagmumura ka pa, kala mo. Dati raw siyang DDS. Kung DDS ka dati, naunawaan mo sana na si Maharlika ay hindi DDS. Kung alam mo talaga, si Maharlika po ay isang loyalista. Disgruntled. Yan yung problema sa inyo. Paano kayo mananalo sa propagandahan? Hindi nyo alam kung ano yung mga linyahan. No? Yung mga Duterte supporters, iba-iba pa rin ang linyahan. May mga Duterte supporters na tinatawag na sarili nila Esconyan. May mga Duterte supporter na naka-unit team. Ang mga lumalaban ko po kay Pangulong Marcos, hindi panay Duterte. Hindi nyo pala naiintindihan eh. Ang mga lumalaban po kay Pangulong Marcos, marami po ay mga dating loyalista. At ngayon, hanggang ngayon, pinagmamalaki nila na loyalista sila. Yung mga galawan nila, hindi po namin alam yan. Hindi po namin, dahil yung mga Duterte, kumukuha po kami naniniwala po kami sa mga Duterte. Kaya pag nagsalita na si Tatay Digong sa Sara Duterte, kung ano man yung gumugulo sa isip namin, alam niyo po kung ano nakikreate ng pagsasalita ng Sara Duterte, ni Sara Duterte at ni Tatay Digong? Ano po? Yung po naliliwanagan po kami lahat sa mga issues. Ganun po ka-importante sa amin. Sa inyo, tira bahala kayo kasi iba-iba leader nyo eh. hindi naman nagsasalita si Pangulong Marcos. Okay. Tignan po ninyo yung mga kapalpakan nila. Sabi ni Duterte, ito po sabi ni Teyatan, wala raw pulburon video pero meron daw talagang dapat matagal nang nilabas. Hindi ba niya naisip na grabeng effort ng mga DDS vloggers na ulit-ulitin na narrative na yan kahit walang maipakitang video? O katulad nito ni Teyatan. Paano nyo mapapaangat yung mga si Martin Romualdez, no? At saka mapapababa yung popularidad ni Sara Duterte na hindi nyo kilala. Yung mga DDS vlogger.
Sino yung mga sinasabi mong DDS vlogger na wala nang sabi ng pulburon video? Hindi ko po alam. Baka kayo kilala nyo. Alam mo, coach, kung sino ka mang coach. Nagsalita na si Tatay Digong at yun po ang may pinakasense. Okay. The difference between the opposition and the DDS in criticizing Marcos. Ito daw po ang pagkakaiba ng opposition. Hindi ko alam kung sino opposition. Malamang ito yung opposition, yung Dilawan at ayon pa rin kay Teyatan. Opposition, confidential fund ng OP, Maharlika Investment Fund, travel expenses, Chacha, ICC, Agri. DDS, sumisingot ng pulburon si BBM, weak leader, babaeng ahas, laklakera at smuggler ang first lady, tambaluslos si speaker, etc. Alam po ninyo, ako po Duterte vlogger, no? Never ko pong naging issue yung sumisingot ng pulburon o babaeng ahas, laklakera, at wala akong pakialam. hindi nyo kasi kilala eh. Ang tumama lang sa sinabi mo ay tambaluslos sa speaker, at saka weak leader. Yan, sang-ayon ako dyan. Weak leader si BBM dahil hindi niya kayang kontrolin yung kanyang pinsan. Dahil ang kanyang pinsan, ang House of Representative lang naman ang nakagulo. Alam niyo yun? Lahat ng to, tignan po ninyo. Kailan ba Hindi ko alam kung bakit nyo sinabi na destabilizer si Pangulong Duterte. Di ba? Yung mga nagsasabi na yan na destabilizer si Pangulong Duterte, ngayon nyo, kayo po ang tunay na napahiya, hindi po yung mga Duterte vlogger. Sa pagpapapasok ng ICC, mga legit po to eh. Ang mga issue po namin, ang mga issue po ng Duterte vloggers, eto po, no? Para po ma-review ninyo yung inyong katangahan. ICC, di ba? Ayaw namin ng ICC, bakit papapasukin? Bakit pinag-aaralan? Bakit narito na? Ikalawa, yung pistok. Okay na yung NTF-ELCAC. May pulburon ba rin sa mga pinag-usapan namin? Yung budget. Yung ayudang 500 na ayuda. Para po maliwanag, kami na po magsasabi. No? Para ma-distinguish nyo po kasi tanga kayo eh. Hindi nyo alam yung pagkakaiba ng mga issue eh. Never po namin naging issue. Ako na lang, wag na yung iba. Bahala kayo, tirahin nyo iba. Kung yung issue pulburon, yung mga misis, wala akong pakialam sa misis. Sabi ko nga, yan yung nakikita ko. Si Martin, tsaka to eh. Gusto nyo, hukayin ko yung mga hindi ko naman nakikita. Dante Madara. Ngayon, yung mga destab na yan, sa inyo lang namin narinig yan na destabilizer si Pangulong Duterte. Samantalang alam naman namin kung kailan nagsimula uli bumanat si Pangulong Duterte. Alam niya kung kailan? Hindi niya naman nililim yan. Nung pinagmukha po ninyong magnanakaw yung anak niya sa confidential fund. O ngayon, nariyan na, confidential fund, wala naman palang anomalya. Bakit po wala nagbabalita sa mga dyaryo na walang anomalyang confidential fund? Ililihim lang nila na walang anomalya. Kaya nga ako na nagsasabi, walang anomalya sa confidential fund. Dapat ipakalat nyo yan para matauhan yung mga hinayupak na yan. Pinasama nyo ng pinasama si Sara Duterte sa confidential fund. Tapos wala naman palang anomalya sa confidential fund. Yung mga ma-anomalya, yun yung pinalusot nyo. Okay, si Guanzon. Punta tayo kay Guanzon. Ombudsman, okay, graft charges against
Guanzon. Bakit po kakasuhan si Guanzon? Natatandaan po ninyo ito nung eleksyon. Nung disqualify po nila si Pangulong Marcos. Ang botohan po noon, nakalimutan ko na, basta talo si Guanzon. No? Pero bago ilabas yung anong tawag doon? Bago ilabas ng COMELEC yung kanilang posisyon, no? Inunahan na sila ni Guanzon, nagpa-interview na. Sinabi ni Guanzon, ang resulta ng botohan ay pabor kay Marcos, pwede siya hindi siya disqualified. Tapos pinagpa-interview na siya kagad, nauna na yung bakit siya pabor na ma-disqualify si Marcos. Bawal po 'yun, no? Bawal po 'yun sa mga korte at sa mga quasi-judicial body. Na i-discuss mo na, no? Parang ano po 'yun, ipinagbabawal po na i-divulge. Para mas maganda po, ito po. Records disclose that by virtue of respondent's position, she acquired valuable information relating to the disqualification case of Marcos Jr. And she prematurely divulged such confidential information prior to the official release of the COMELEC's decision. Okay. So sa madaling salita, bago yung official release, inilantad niya na. Ang isa pa pong bawal niya pong sabihin kung sino po yung nagsulat ng yung ponente, yung pong nagsulat ng desisyon. Sinabi niya rin na si Commissioner Perolino. Yun po yung mga nilabag nito ni Commissioner Guanzon. Kaya po siya ay makakasuhan ng graft ng ombudsman. Yan po ang latest dyan. Kung di papabor kay BBM, hindi naman po kaaway na ni BBM. Sa bagay, kaaway pa niya si BBM nun. Na timing naman po, yung withdrawal na support dito kay Commissioner Guanzon, ganyan kababa. Nagpa-picture si Commissioner Guanzon kay Mocha Uso. May epekto pa pala si Mocha Uso hanggang ngayon. Ako pasensya na, naging active po ako sa pagbablog, hindi ko nakita na active pa si Mocha Uso. Kaya hindi ko siya, kahit kailan, hindi ko po siya nakita na may malaki impact niya sa political blogging. Siguro before 2016. Kasi ako nag-vlog 2019 . Mula 2019, hindi ko na, ang nakita kong vlog niyan tungkol sa politika, yung kumakanta sila ng yung pinopromote nila yung pagbabago ng konstitusyon na sinasayaw nila nung isa. Sabi ko, ito lang ba yung mga political vlogger natin? Sayaw-sayaw lang. Pasensya na po sa mga fans ni Marlica. Yun po yung, hindi ko po siya nakita na nagpo-political vlogger talaga. Okay. Yan lang po ang ating, teka lang, meron pa pala. Bago tayo umabol. Ito pong tauhan ni dating, tauhan po to ni Leni Robredo, no? Tauhan po, tapos sikat po to na vlogger ng anong tawag doon? Sikat na vlogger ng Dilawan. Yan. Si Jobber Laureo. Ito po sinabi ni Jobber Laureo. Kung dalawa lang ang pagpipilian, mas gugustuhin ko na lang magkaroon ng tamad na pinuno kaysa sa berdugong pinuno. Hirap mag-function ng lahat ng branches ng government, last administration. Halos lahat takot, judiciary, legislative, etc. Araw-araw patayan. Ang tanga talaga ng mga Dilawan, no? Okay. Kung papipiliin daw siya sa pagitan ng tamad na pinuno at berdugo, pipiliin niya raw yung tamad. Kaya sila ngayon na kay BBM. Yan yung gusto niyang palabasin. Kampi namin si BBM kasi tamad si BBM.
Hindi ako nagsabi niya, si Jover Lauri. Verdugo, malamang si Pangulong Duterte. Kaya sabi niyo, last administration, halos takot. Judiciary, legislative, araw-araw patayan. Gusto mo palabasin, pinapatay ni Duterte yung mga tauhan niya. Mga, kaya kay hindi manalo, kaya kay talunan eh. Ganyan ang utak niyo eh. Ha? Putad, mas gusto niya raw yung tamad. Mas gusto niya raw yung tamad kaysa sa berdugong pinuno. Wala talaga. Paano mga tamad yung mga pinuno nila? Tamad yun si